So, pag sinabi natin heat stroke, yung pinaka-common na neurologic manifestation niya, very similar sa tinatawag nating brain attack or stroke. So, pwede siyang magkaroon ng alteration in sensorium, behavior, pwede magkaroon ng pagkabalisa, irritable, mawalan ng malay, pwede magkumbulsyon, at pwede magkaroon ng hallucination. Oh, okay. So, ito puro nasa nervous system yung involvement. Pero, what other systems of the body get affected too once the patient is suffering from a heat stroke? Of course, because ang naapektuhan ng extreme temperature is all the cells of the body. Other organs are affected. Pwede maapektuhan ng puso. Kasi pag ikaw ay nabibilad sa matinding init, pag nag-vasodilate, ang gagawin ng puso, bilisan ng tibok ng puso para mag-compensate sa daloy ng dugo at oxygen sa katawan. So pag bumilis ang tibok ng puso, pwede maapektuhan. Lalo na yung may mga karamdaman sa puso, pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia o yung maling pagtibok ng puso, pwede magkaroon ng heart attack. Pwede niya rin maapektuhan ng ating kidneys saka ang ating liver. At ito yung nangyayari sa mabilis na panahon lamang. Kasi it's a matter of yung temperature pag tumaas at nagkaroon ng changes. Pwede itong mangyari in a matter of 15 minutes to about an hours. It depende sa pasyente. I see. And pinakamabilis yung 15 minutes. Pero ano usually ang cause ba ng heat stroke, Doc? I mean, factor din ba that we live in a tropical country? Di ba napakainit na eh? Ito, ano ngayon, ramdam na natin yung sobrang init? Ang importanteng factor is yung wala ka sa kondisyon, yung hindi ka makapag-acclimatize. So tayo mga Pilipino, since sanay tayo sa temperatura natin mainit, sanay na yung katawan natin mag-acclimatize. Pero may mga kondisyon kasi na minadali natin ng ating activities. For example, isa kang atleta, tapos nagmamadali kang gawin ng gagawin mo, gusto mo kaagad lumaban without conditioning your body, then nag-exercise ka kaagad ng matindi, tumakbo ka agad ng mahaba compared sa pinanggalingan mong baseline, nangyayari yung hindi ka makapag-condition, hindi makapag-acclimatize o hindi makapag-compensate kaagad ng katawan mo.